Ngayon po mga kaprobinsya, gagawa ulit kami ng asulapan para sa ating mga alagang pato. Pwede sa gansa, pwede sa baka, pwede din sa kambing. Kasi dito sa atin, palagi nang umuulan. So yung bukal natin doon, malakas na yung tubig. Ang isa natin dati sa ating asulapan, flowing lang yung tubig. At nagtaka tayo kasi minsan, hiyang yung asula. At minsan naman, bigla lang mamatay yung mga asula. At ngayon subukan natin na gagawa ng asulapan pero lagyan ng trapal para ang flooring instead na siminto, trapal yung ilagay natin. Kasi dati sa lupa lang, pag tag-init yung pa natin matuyo kasi yung tubig sipsipin lang ng lupa. Kaya ngayon subukan natin na lagyan ng trapal tapos stagnant lang yung tubig. Sayang yung pa namin dito, yung hukay namin pag hindi namin mapakinabangan. Balak ko sana na kangkong yung itanim natin, pero pag kangkong matagal mga kaprobinsya, hindi katulad ng asula na pag mag-harvest tayo, pag lipas ng mga 5 araw, marami na mga asula yung pan natin. Ito kanlan to ato para di mo lapos dire. Sakto na, patago na siya. Patago yung kwadrado nga maraang rin trapal. Sukod ko ng trapal. Ato, ora dito gina kay go. Ato. Oh. Dili kay go. Ato ba di kay go do? Gamay gapon. Yan po, malaki yung hukay namin dito. Ay lang na. Dati po napakarami nating asula dito. Halos nasa mga 9 na pan yung asula natin dito. Pero ngayon kahit makagawa lang tayo ng 3 pan, okay na tayo. Dili lang na ikuyaw awas kay lagi po lawa. Pundo kay gulugon man. Lagyan namin ng greenness doon para yung tubig hindi na dumiretso dito. Palikuin namin doon sa kabila. Para pag may malakas na ulan, medyo malayo ng kunti sa banlas para hindi maanod yung ating mga asula. Dito po pwede na tayo mag-alaga ng tilapia. Di ba po nato mapakinabangan yung trapala na yun kay di ko ra kay mabagutay sa paano dito ay kisi. Project sa hapon. Sigo ko kang eksperimentuhan na nato ba? Pero dito short kita dito. Maba mo kita. Kanang dire pilid. Ito pwede puturi ra diha. Amo di gid pwede. Dili gid pwede og kung dili mo nato i-flowing. Dili likop ka na. Luringon lawan ni. Kana. Kay gasto ana. Ay libre na daan ka tara ning palitag mga inaanay yung tapakan na nato subin pa yo. Diha, murag sakto gid sa diha. Maba gapon. Karing are mo nakadala paniya. Bilang sa kay do, para na maare niya. Kamay na kay are mo diyan. Okay na imuse man. Diha lamang ta tirada. Pero pa anak ni dire. Dito po, mukhang hindi ito kailangan ng tapal. Ang ayusin namin dito yung lang, outlet.
Tapos yung kangkong, kunin lang natin yung ipakain sa ating mga rabbit. Nagbago yung plano natin kasi kulang tayo sa trapal. Subukan na namin na lagyan ng tubig na walang trapal. I-compact lang namin yung lupa para hindi tumago sa ilalim. Kasi dito kanina, yan o, may tubig dyan sa kabilang pad. Pero sa ilalim ng lupa galing. Yung galing dito, doon sa ilalim dumaan yung tubig. Nihunob sa Bisaya pa. Subukan na namin yung ginawa namin dito dati. Kung mabuhay ba ngayon yung asula dito. Buhayin natin yung ating asulapan dito. Ito nga. Ano nakukot? Ano? Parare. Yung hose namin na rescue doon sa may falls. Magamit lang, mapagkinabangan lang namin. Are bro. Are. Yan ah. Subukan namin na lagyan ng tubig kung hindi pa siya sipsipin ng lupa. Kung ano na jo. May bantok mo na niya. Ayaw. Sige, kawa. Ubus na. Lugluk na diba? Dalo. Tatanda na itong tangkong ko daw. Ito na. Oh, maguna. Paliguan itik mo pato may maligo dire. Pero kinig mga wala ni. Ay wala. Hindi ko na. Pato nung tanong ko ana. Ari na. Luwa. Kung ano, anong lago na luwa na nito na ro. Ari bido. Bido. Bido no. Yan na po mga kaprobinsya. Nilagyan na namin ng tubig. Subukan na namin kung hindi ba matuyo yung lupa. Bukas, tingnan natin. Pag hindi mawala yung tubig, hindi sipsipin ng lupa, lagyan na natin ng asula. Yung sa kabila, tanggalin namin yung mga kangkong dyan. Tapos lagyan din natin ng asula. Marami lang tubig dito. Ang problema dito yung anlang outlet. Hiyang po dito dati yung asula mga kaprobinsya. Ano na gulak ko yo. Ano mo laya. Kasi dito yung ating mga rabbit. Bago bigyan ng kangkong. Ano problema ano sa? Auto lagi problema ano doon. Buta na to kanal dia gamay ra hos ng ikuan para magbahagi. Nanginaw ka daw. Okay siya doon. Silikon ng uban. Naalala ko po dati na tigdalawang balde yung makuha natin na asula dito sa area na to. Nung may mga itik pa tayo dito. Kanang tangkong dong, ilain na rin dong. Yan oh. Dito lang problema. Pati kangkong dito, hiyang po. Pero yung kangkong,
matagal tumubo, hindi katulad ng asula. Yan po, oh. Asulan lang yung kulang. Ang ginawa po namin, nilagyan namin ng 2 outlet para pag may malakas na ulan, malaki yung outlet nila. Kasi 2, hindi madaling maanod yung ating mga azula. Tingnan lang natin kung ano ang resulta. Lagyan natin yan ng mga dumi ng hayop, yung dumi ng ating baka at saka kalabaw, yung mga tuyo na. Tapos lagyan natin ng asula. At dito po sa kabila, mukhang hindi pwede pag walang trapal mga kaprobinsya, kasi tumagos ilalim yung tubig. Tingnan niyo po, kanina pa yan, pero kakaunti lang yung tubig na na-stack. Tapos dito sa kabilang pan, nagkaroon na siya ng tubig dahil doon sa gilid dumano. Yan. Kanina walang tubig dito no, hindi pa natin nalagyan ng tubig dyan. Pero ngayon na nalagyan namin ng tubig, yung tubig tumagos sa ilalim. Pero subukan lang natin na lagyan ng trapal dito. Yan lang po ang ating gagawin para hindi matuyo. Susubahan lang natin yan sa sunod ng mga araw kung gaano kadami yung tubig na ma-stack natin dito. Pag sa tingin natin na pwedeng malagyan ng asula, so hindi na natin lagyan ng trapal. Wag yun. Balaan siya mag. Baso laman po. Yung mga ganyan natin mga kaprobinsya, nadagdagan na naman. May 8 naman na nadagdag. Yan o. Dito po natin pinalimliman sa ating pabo. Yan. Napaka-cute sa ating mga ginya, oh. 12 bats na ating mga ginya ngayon. Napakabilis lang dumami mga kaprobinsya. Yung ating bingala. May bago tayong 8 sisiw sa ating mga bingala. Tapos yung andon, nasa 23 heads. Tapos yung mga malalaki natin dyan, yung breeder natin, yung pinakauna, 5. Tapos yung first batch, nasa 15 heads. May namatay na mga ilang heads. So napakarami na, 23 plus 20 kasama yung mga breeder, nasa 43 plus 8, 51 heads pag mabuhay lahat yung ating mga sisiyo. Ganon karami yung ating mga ginya dito. Lalo na siguro pag napisa lahat yung mga itlog natin. Kasi yung mga itlog na pinalimliman natin ng pabo, nasa 53 heads. At ang napisa ay nasa 31 heads. So hindi na yan masama. More than 50% yung napisa sa ating mga itlog na pinalimliman. Grabe, napakabilis lang dumami. Kunti na lang yung mga manok natin dito na natira, pero ang dumami yung ginya. Lalo na siguro pag mag-itlog lahat yung ating mga ginya dyan. Napakarami mga kaprobinsya, pero pinag-isipan ko po na ilagay sila sa bakod, ilagay sila sa kulungan, para hindi na makain ng aso yung mga itlog nila. At yung mga rabbit natin dito, yung kangkong na nakuha natin doon, ito lang, hindi na natin ibigay lahat. Ibigay natin to sa ating mga rabbit. Paborito nila yung kangkong compare sa mga napier at saka Maria de Agua. Ganun po karami yung ating mga rabbit, oh. Lagi po natin silang binigyan ng mga dahon dito, mga damo, para makatipid tayo ng kunti sa pagkain, makatipid tayo ng kunti sa feeds. Lalo na pag nabuhay pa lahat yung mga rabbit natin dito, hindi pa namatay dahil sa malakas na ulan. Namatay yung iba, yung mga maliliit. Tingnan nyo po kung gaano karami. At nagsimula tayo sa mga ilang heads lang. Yan. Kahit kakaunti na lang yung manok natin dito na natira ngayon, pero hindi po tayo nawala ng pag-asa. Magparami tayo ulit ng manok.
Paborito nila yung mga kangkong. At meron pa doon sa kulungan. Bigyan natin ng kangkong. Meron pa dito, mga maliliit. Tapos meron pa dito sa kids, oh. Tingnan niyo po. Yan. May bagong anak. Kaya napakabilis lang dumamis at yung mga rabbit dito. Kaya kami dito mga kaprobinsya, hindi kami maubusan ng ulam. Kung pag-ulam lang yung pag-usapan. Pwede pato, pwede pabo, pwede isda, pwede rabbit. Yan po. Yan, oh. Yung mga ganyan natin. May natira pa tayong inahin dito. So hindi po naubos lahat yung ating mga manok. May pabo pa dito. Kahit ganito lang to karami. Tapos pag mangidlog to mga ganyan natin, napakarami na po. Lalo na pag mapisa lahat. Kaya sa sunod na araw, malak tayo magkatay ng ginya o dingala. Matibay yung manok natin dito na kulay puti, oh. Napakahaba na ng kanyang tahig. Pero nakasurvive siya sa history na dumapo dito sa atin. Agsuga sa pwede ito mabalin na Jo. Yung ganyan namin doon sa kabila, ilipat namin dito. At lagyan lang namin ng ilaw. Tapos yung bagong pisa, yun po ang ilagay namin doon. Yung mga bingala, takot po sila sa gansa. Yan po ang ating napapansin sa kanila. Dahil siguro sa laki ng ating mga gansa, kaya sila natakot. Ito po yung season natin ganyan, oh, yung second batch. Yan, oh, malaki na. Tapos ito po yung dalawa. Ito yung remembrance ating Jersey Giant na manok. Dalawa lang yung napisa sa kanilang mga itlog. Ilipat natin sila dyan. Yan. At lagyan na natin ng ilaw. Kaya yung Jersey Giant. Ayan. Gamay na. Yan. Napaka-healthy po sa ating mga sisiw na bingala. Pag lumaki sila lahat mga kaprobinsya, napakarami na po sa ating bingala dito. Lalo na pag tuloy-tuloy sa pagpangitlog yung mga inahin natin. Yan.
Yung mga kulungan nating sisiw dito, napakatahimik po. Wala na tayong sisiw dito. Hindi katulad dati na puno to lahat sa ating mga sisiw na kakapisa pa lang. Pero sa kabila dito, kulungan, may laman, pero sisiw ng pato. Yan o. Dati po napakarami nating pato dito. Palagi tayong nagkatay. Tapos nung napapansin natin na kumunti na sila, tinigilan natin yung pagkatay sa ating mga pato. Kasi pinaparami natin sila ulit. At ngayon naman, dumami naman sila. Napakabilis lang dumami mga kaprobinsya. Oh. Doon sa ating bakod, marami na doon. Yan, oh. Lalo pag lumaki na yan, tapos pagkawalan natin doon, marami naman silang tingnan. Lalo na siguro pag hindi pa sila nabulabog sa ating mga pabo. Kasi yung mga pato, habang nag-itlog sila o naglimlim, bulabugin sila ng mga pabo natin. Minsan, naghalo-halo sila sa isang pitlugan, yung pato at saka pabo. Ngayon, yung mga pabo naman natin ang marami. So, balak naman natin na bawasan yung mga pabo natin. Katayin natin yung mga babae para makontrol natin yung pag-itlog nila. Para hindi sila magluko. Kahit napakarami yung mga paitlogan na nilagay natin doon para sa ating mga pabo, pero ang ginawa nila, naghalo-halo pa rin sila. Kadalasan po, tig-2 pabo yung nag-itlog sa isang paitlogan. Yan. Dito po, may sisiw pa rin tayo ng pabo dito sa kabila. Dati po, napakaingay dito. Kaya minsan, mamimiss natin yung ating mga manok na napakaingay dito. Yan o. Medyo malaki na yung andito. Pwede nang kunin yung nanay nila, ihiwalay natin para pwede naman sila mag-itlog doon. Yan po, mailaw na mga kaprobinsya, oh. Yung ating sisiw ng Bengala or Guinea fowl. May isa tayo inahin, oh, nagapos yung mga paa. Kailangan natin hulihin yan para tanggalin yung lambo na natali sa kanyang mga paa. Pero malapit na yan mag-itlog mga kaprobinsya. Nag-ingay na yan, narinig namin. Das magi. Sabi rin, kailan mo. Yung kulungan ng aming mga baka dito, oh. Malinis na tingnan mga kaprobinsya kasi tapos na. May fatwi na. Siminto na yung sa gilid. Yan. Ayos. Yung request po sa iba natin mga followers dyan. Shout out po sa inyo. Actually may barak na tayo na siminto to. Pero busy po tayo, hindi natin agad-agad na siminto. At yung mga baka natin dito, palaging busog. Ito po, si Winay, si Batang, si Limer, oh. Tingnan nyo ito yung tiyan. Lalo na si Pugi. Malakas kumain si Pugi. Galit siya sa akin. Ayaw magpalapit. Ayan niyang pabidyohan yung tiyan niya na malaki. Parang nahiya siya. At hindi nagpatalo si Bitas mga kaprobinsya. Excited po tayo dito na lumaki si Bitas. Yan o. Kung nakita ni Mrs. yung mga baka natin, yung pinalabas natin ni Bitas, sabi niya bumili daw tayo ng payat na baka katulad kay Bitas. Bibihira lang tayo makikita ng ganyan mga kaprobinsya na payat tapos malakas kumain. Dati po si Kabang, napakalakas kumain, napakapayat din. Ang problema, basta baka na Holstein, napakahirap patabain. Gusto kong magtambay dito habang nakatingin pag kumakain yung mga alaga nating baka. Pag makita natin yung ating mga alaga na malusog sila tapos malakas kumain, napaka ganda sa pakiramdam. Dati po, pangarap ko lang to na magkaroon ng maraming baka na hybrid. Dati doon sa Iyongo, nag-alaga tayo ng baka. Kahit napakaliit pa sa ating lugar, nag-alaga tayo ng kambing. Hindi pa tayo nag-vlog sa mga panahon na yon. Pero mahilig na talaga tayo sa mga hayop. Manuwag agad, pero hindi tayo niya matamaan kasi may nakaharang dyan.
Yan. Napakaganda na dito. Mag-standby mga kaprobinsya. Nagustuhan ko yung lugar na to. Kain ka ng marami. Wala na kayong kakompetensya na kabang. Palabasin natin siya sa sunod na araw mga kaprobinsya. Tingnan natin kung malaki na ba siya. Iba yung tingin natin pag nasa loob yung baka, pag nasa loob ng kulungan. Tingnan natin kung gaano na siya kataba. Ngayon, hindi muna natin siya disturbuhin. Kasi nagkaon pa. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain namin, oh. Seaweeds na may kinilaw. Yan, tapos may inihaw. Lami kayo. Napakasarap. May kunting sausawan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Wala kita ka ang last plano ni Dodo nga. Ani Dodo nga. Kapoy. Di pa flooring ito na. Mayan pa ka. May Dodo, may utak ito. Mayan. May pizza ko ba? Kita wala yung masuk lang ito. Mahalukot doon. Pinang baso ng lukot. Gamay kong baso. Kain tayo mga kaprobinsya. Patay. Kumot ka itong isubag ng raya na ganihan niya. Kilaw. Dodo. Mukha ako sili, oh. Kao na. Kumain ng sili. Dudog. Kumain ng ano, oh. Saan na nanay ito? Sulit lang sila nila. Laki. Marami pa rin.
Kalat sili ng mata. Ito mami ang tao muna. Ano ginawa? Bye. Ikaw. Oo. Pinalit ka na. Ikaw may manaya. Dito na buo. Ayan, ito. Dito pa buwan. Parang kausin dito. No? Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palaging nanonood, sa mga palaging nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out po ni na Regine, Ginilin, Saldi at Ma'am Raquel watching from Angeles City. Shout out Iligan Antiniro Balintugo family from Lipat on Vlog, Calatrava, Negros Occidental watching from Riyadh, KSA. Shout out kay Dindo Lison watching from Aklan. Shout out kay Genevieve Lopez from Cavite. Shout out kay Roldan Deligero from Kuwait. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa lahat at maraming salamat po.